Magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayong amplifier. Ano nito, walang brand naman nakasulat. Yan o, wala, hindi katulad ng concert na nakasulat dito, kaya dito. Ito sa kanya walang pangalan nito, walang brand. Colorum yata ito Ito lang nakasulat niya, Sabda 708. Yan siguro pinaka-brand niya. May Bluetooth function mga bro. Ang problema raw nito ay may umusok daw, sabi na may-ari. Kaya binuksan na nga namin to dahil pinatingnan sa may-ari kung alin daw yung umusok. Kaya nakita nga namin dito na may nasunog na parang inihaw na naman na tilapia o kaya bangus. Kita nyo ba ito mga bro? Ito ay resistor na tusta siya o bumilog na siya. Ganito lang dapat kalaki ito Ang problema, bilog na nung nalusaw siya, nabilog siya sa ganito. Alamin natin kung anong value. Katabi ng transistor, kadalasan pala itong number nito ay 100 ohms, yung value nitong resistor na to. Tapos dito sa unahan may sunog pa rin to sunog pa rin yung resistor na yan. Parehas yan, 100 ohms. Kaya malamang yung channel na to dito na portion, yun ang may problema. Kasi sa kabila tiningnan namin, wala naman kami nakitang sunog. Kaya itong channel na to, yun ang i-check natin, isa-isahin natin yan. Lahat ng output, baklasin natin. Lahat ng drive, check. Tapos yung mga sunog, papalitan. Yan ang mission natin sa hapon na ito. Ginagamit daw nila to, bigla daw napihit ng bata yung volume, napalakas ng husto yan, umusok. Yun ang sabi na may-ari Kaya matinding pagkatusta to rito. Kaya dito tayo na portion mag-focus. Yan ang ito-troubleshoot natin. Sana sa kabila, sa tingin ko wala naman nadamay sa kabila yan. Baliwalo ang output niyan, apat-apat no. Kaya check na lang natin lahat yan kung anong posible naging sira. Baklasin natin lahat isa-isa, pagtsagaan natin para mabuo natin to. Medyo mahaba-haba ang laban ito, pero sikapin natin na mapatunog to. Ano naman kami na may-ari at nagkasundo kami sa dapat na pagkasunduan na halaga ng babayaran niya. Kaya sikapin natin na mapatunog ito. Walang brand ito pero maghalintulad lang naman to sa mga concert ng mga brand. Ang supply ng transformer natin, ilan ba ito? Tingnan ko lang na maigi. 33033 nakasulat sa transformer. Yeah. Medyo lang to, undersize to sa 5 auto. Yan yung mga bago ngayon na modelo. Hindi katulad ng mga sinauna na yan, tapos na natin ginawa. Yan ang mga sinauna na concert na 5 auto. Malapad yung transformer, malaki. Katulad nito, halos kalahati lang. Pero ang nakasulat nito ay 708 yung model number Sabda 708. Yun, original yun, yung mga nauna yun na concert. Yung mga nauna na mga concert, medyo malaki pa yung transformer. So update ko na lang kayo mamaya mga bro, no? Isa-isahin ko lang yan, baklasin ko lang yung pinagkaminamp natin para malaman natin kung gaano karami ang naging sira niya. So update na lang, pakita na lang natin yung lahat na makita natin sira dyan mga bro. Update na lang ulit mamaya. Kasi medyo mahaba-habang yun, laban. So tuloy natin mga bro, no? Nabaklas na natin yung pinaka-min amp. Kanina hindi ko napansin, no? Yung tinignan natin yung output. Pero ito nabaklas ko, nakita ko pala talaga biak yung power output na E1941 na to. At hindi pagkasunog, talaga yan, lalaglag na, yan yan At hindi pagkasibak pala talaga nito. Hindi ordinaryo, malamang baka ubos tong apat na to. Malalaman mo ngayon. Malupit na pagkabiak Ayan tinula ko niyan laglag na. Yan, biak talaga siya. Pansin ko na sa mga fuse nito, hindi pumutok. Buhay yung dalawang fuse. Malupit na pagkaano to.
Dito naman sa ano, buti yung mga pinaka ano nito, mga resistor dito hindi kinalawang. Medyo matibay-tibay din pala to ng mga ano. Medyo nauna pa to ng mga model, yung mga katulad mga bago ngayon, pinakalawang ang mga resistor. So yan, baklasin ko na lang mga bro. So update ko na lang kayo mamaya kasi medyo mahabang laban yan. Sumadahin natin, maghapon natin to, baka sana matapos. Marami-rami yan. Matindi pagkabiak eh. Malupit na pagkabiak yung isa na to. Sige, update na lang ulit mamaya mga bro. Hatawin ko lang, halugugin ko na dapat halugugin dyan. Tuloy natin mga kapatid, no? Medyo matindi itong ating ginagawa na amplifier na ito. Bihira lang ito mangyari eh. Sa kadami ko nang ginawa na amplifier eh. Ito talaga matindi, ubos. Yung dalawa, yung nakita natin kanina biak. Sure buling, kasi hindi mo testerin yan. Talagang shorted na yan. Ito naman isa, biak din oh. May butas sa gilid. May lagit na. Pag tinester mo to, shorted na talaga. Kaya napakita ko lang. Share ko lang sa inyo. Tika lang. Sumalanganin. Langanin yung pwesto. Ulitin lang natin. Yan. Bagay, kasi hindi mo na-testerin kasi mayroon kunting butas eh. Yan, pakita ko lang. Share lang natin to sa mga ano. Bihira lang kasi mangyari itong ganito. Ubos. Yan. Sagad yung tester natin. E1914 yan, dapat hindi papalo yan pag ganyang polarity. Reverse lang natin. Share lang natin to sa ating mga mahal na mga kababayan na ganito ang mangyayari ng amplifier pag magdikit or biglang nabulyuman. Yan o, sagad-sagad mga bro. Yan. Yan yung may sunog talagang, kahit hindi mo na-testerin yung may sunog na yan, sure ball na talaga yan. So ito yung natira. Ito, pakita ko lang ha. Yan, C5198. Pag ganyan ano niya, dapat hindi papalo kung buo. Yan, sagad na naman yung tester natin mga bro. Kung buo yan, hindi dapat papalo. Yan. Reverse natin. Polarity ng test prod natin. Yan oh. Sagad pa rin. Yan, shorted na shorted mga bro. Ito naman tayong C5198. Yan, nakita nyo, puro sagad talaga mga bro. Normal yan pag ano, pero pag na-reverse natin yan dapat hindi na papalot. Reverse test prod natin, reverse polarity, yan o. Shorted na shorted, 4 ubos. Sa kabila, check natin pala. Pero parang buo to lahat mga bro, tinester ko na to kanina. Yan, reverse. So okay yung kabila natin. Wala tayo makita shorted na. Yun, buo yung ating kabilang channel. Yung kabilang channel lang talaga naubos. Yun. Yun. So yung kabilang channel natin walang sira na output, puro buo. So yung kabila lang talaga na ubos 4. Bihira lang mangyari yung ganyang ubos mga bro. Ito lang talaga matindi pagkadali nito. So check na lang natin yung mga drive lahat. Titingnan natin kung ilan din yung nadadamay nito. Sigurado may mga damay niyan mga bro. So update ko na lang ulit kayo mamaya mga bro. Pinakita ko, sinare ko lang na ito bihira ito maubos talaga. Kadalasan nito 2, minsan 1 lang. Ito talaga ubos 4, ubos lahat. Kumbaga walop kung tawagin nila. Parang winalop, winasiwas lahat talaga. So guys, isahin ko lang ito mga bro. Titingnan natin kung hanggang gaano kadami yung naging damage dito sa amplifier na to. Sa termino pa ng mga sundalo, parang nawalop ito. Naubos. Sige, update na lang ulit mamaya mga bro.
So yan, nagbaklas na natin yung mga nakita nating shorted, mga sira mga bro, mga tostado. So yan lahat mga bro ang nakita natin na sira dito sa kabilang channel na to. Sa kabilang channel wala naman tayong ano doon dahil wala naman sira siya. So dito lang tayo nag-focus. So yan, ito yung mga natanggal natin ng mga shorted parehas, lahat parehas shorted mga bro. Yung D667 yung nakasulat naman, tapos yung 100 ohms na resistor dito 100 ohms din, tapos yan B647 shorted din yan. Tapos mayroon pa tayong nakitang isang transistor, ito yung 9014, ito yun mga bro, shorted din lang, talagang nawalop lahat yan, ubos. So yan ang ating nakita sa ngayon. So yan ang nakita natin sa ngayon. So taniman muna natin yung ating ano, yung mga maliliit na ano, drive, plugyan muna natin yan. Saka na yung output pag nakita na natin na normal na yung bias, no? So palitan lang natin yung mga maliliit na ano, mga transistor na yan. Saka yung resistor na dalawa para malaman natin kung mag-normalize pa yung bias voltage nitong ating ginagawa na amplifier. So yan, medyo marami-rami nga siya, pero tingin natin medyo kaya naman siguro. Itinanglan natin kung may mga output pa tayong available, kasi 4 itong papalitan natin, pero saka na lang yan, unahin lang natin yung mga maliliit. Lalagyan muna natin yung mga maliliit na mga sira para magkaalaman na. Hanapan lang natin ng pampalit yan mga bro, para malaman natin kung mapatino na ba natin yung bias voltage nito. So update na lang ulit mamaya mga bro. Medyo mahabang laban talaga yan, tsaga-tsagaan lang natin. So yan, naikabit na natin yung mga transistor ng mga shorted mga bro, napalitan na natin, no? Ito yung pinalitan natin, ito, tapos dalawang resistor na 100 ohms yun sa likod na yun. So yan, ikabit na natin yung dapat na ikabit. So pwede na natin ikabit dito sa kanyang transformer. Titingnan natin, titingnan natin yung bias voltage kung mag-normal na mga bro, para malaman natin kung pipitik na ba yung relay. Kasi kadalasan yan, pag hindi pumitik yung relay, yung ibig sabihin may problema pa yung bias voltage natin. Ayan. Yan, salpak na natin. Sapinan lang natin yung board natin. Sumaya. Dahil wala pang output. Check natin, titingnan natin kung mag-normal na ba. Yan. Plug in natin para magkaalaman. Yan. Power. Check na ito. Yun, pumitik na yung relay natin. Ano sira niyan boss? Ito power lang eh. Tingnan natin. Ginagalaw-galaw lang naman. Check muna natin yung kayong adapter mo. Ito ganyan. Kung mayroon bang voltaheng 12 volts. Yun, wala. Wala tayong voltaheng nasusukat.
problema yung adapter mo. Ha? May problema tong adapter mo. Sa tingin ko lang. Wala ka ba niya? Wala, naibinta ko na. Kanina lang. Check muna natin, baka may photo lang. Ay, chinek ko naman. Ito na yung nakita ko wala. Ito na nakita ko bukas eh. Baka may nabili naman ito eh. Nabinta ko na yung ganito ko eh. 12 volts lang naman to eh. 12 months. Oo, may nabibili to dyan. Naubos yung ganito ko kasi. Sa ako, ginagalaw-galaw. Saan mo ginagalaw dito? Banda dito? Ah, hindi, ito lang. Ito. Ah, dito sila. Ginawa namin. Pero kagabi ayaw na magbukas. Ito may photo lang kasi. Tingin ko may puto niya. Kaya bibiyakin to eh. Yeah, check lang natin. So tuloy lang natin, may sumingit lang na malaking TV na Skyward na 55. Hindi natin na-videohan kasi medyo mabilisan, nagmamadali may-ari. Buti nagawa natin ng paraan, ginamitan natin ng tip method, no? Hindi ko lang na-videohan, kasayang, kaya lang ganun talaga eh, mabilisan, hindi natin pwedeng videohan ganun panahon eh. Kumbaga sa gira, bakbakan eh. So ito, nabayasan ko na to kanina bago dumating yung bago dumating yung malaking TV na may sumingit din pala na adapter. Buti nagawan din ng paraan yung adapter ng TV Plus. Putulan pala yung pinaka niya, wire, kaya wala dumarating na 12 volts, walang lumalabas. So tuloy tayo dito sa ating ginagawa na amplifier, no, na sub na 708. Nabayasan ko na yan mga bro, good na ang bias natin. So try natin lagyan ng tweeter. Pakinggan natin kung maganda na yung tunog. Kahit wala pang output pala mga bro ha, hindi pa natin nakakabit yung mga power output. Kasi sa kasamaang palad, wala na tayong available. Yung isa ko, yung natira kong reserva na output ay nag-iisa na lang. So patunogin lang muna natin to gamit ang tweeter. Pakinggan natin yung left and right channel. Bagay yung isang channel lang naman na may problema, yung kabila wala naman. So patugtugin lang natin para mapakinggan, mapaparinig ko sa inyo mga bro. Kahit walang output, tutunog yan, kaya medyo mahina lang na medyo distorted kasi wala pa siyang power output. So power on natin, no? Yan. Ang narinig natin, pakita ko lang, pumipitik na yung relay natin. Kita ko lang, patayin ko ulit. Power on natin ulit. Yan, pumipitik na yung relay. Tapos kabit pala natin yung ito pala nakabit yung tweeter natin. Ito muna sa isang channel. Yan, kabit lang natin, tweeter lang muna mga bro, no? Kasi wala pa tayong power output transistor. Tapos may radyo naman na function to, try natin ni radyo, yan, MP3. Sumod tayo. Yan, 96.3, try natin. Tatabalik ko sa yan, volume pala tayo. Yun, narinig, lapit lang natin. Yan, narinig nyo mga bro. Keep your cool tips. Brought to you by Mahina lang yan mga bro kasi wala pa tayong power output transistor. Doesn't have to be stressful. Ngayon, lipat naman natin sa isang channel. Yan sa left yan, dito naman tayo sa right. Yan, sa kabilang channel naman tayo. Bali gagawa na lang tayo ng part 2 mga bro pag nakabili na tayo sa raon ng power output transistor. Hindi kasi pwede ikabit natin yung power output transistor na isa lang. Partner talaga yan. Dapat 4. Yan. Yan. Nakaradyo lang yun mga bro, 96.3 oh. So try natin ilipat. Scan. Yan. Buti may FM pala to. Yan. Oh, pagka maano pala tayo, mas CPR tayo. Sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng So okay na yun, left and right channel natin mga bro, patayin ko muna, no? Nabayasan na natin. So ang kulang na lang yan, pag nakabili tayo ng power output transistor, gagawa na lang tayo ng part 2. At least na patunog na natin siya, sureball na yan, power output transistor na lang yan. Pwede naman ikabit natin yung 4 na yan, kailang ganun pa rin, yung kabila lang wala. So saka ko na ikabit yan pag ma-kompleto na mga bro.
So hanggang dito lang muna yung ating ngayon video, no, kasi pinakita lang natin na napanormal na natin yung bias nito at saka napatunog na natin left and right kahit wala pang power output transistor, no. So maraming salamat palagi mga bro sa inyong panonood sa ating mga ina-upload na video at magandang hapon po sa ating lahat. Kasi medyo maraming dumating kanina kaya medyo hapon na mga bro.